Argus! Nasaan ka na bang bata ka? Pumunta ka na rito at uuwi na tayo! Kung saan-saan ka na naman nagpupunta. Argus! Ay, naku. Itong batang to talaga oh. Palagi na lang kung kailan aalis na eh. Saka pa maglilibot sa buong bahay. Maghahanapan na naman kami nito eh. Ay, naku. Kukutusan ko na talaga to kapag nakita ko. Argus! Humanda ka sa akin kapag nakita kita. Ate! Ay, isit ka. Ay, bakit ka ba nagugulat? Kung saan-saan ka nalang sumusulpot. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Uuwi na tayo eh. Halika na nga rito. Huwag ka nang lumayo sa akin, ha? Ate, may nakita kasi akong paru-paro kanina. Sinundan ko lang. Kakaiba yung paru-paro. Ay naku, wala namang kakaiba sa paru-paro, Argus. Lahat naman sila pare-pareho. Lumilipad kasi may pakpak. May makukulay, may hindi. May cute, may nakakatakot. Pero wag mong hahawakan, ha? Kasi nakakabulag daw ang pulbos ng paru-paro. Opo, ilang beses mo nang sinabi sa akin yan eh. Eh paano? Paulit-ulit kang nanghahabol ng paru-paro. Hindi naman sila nagbabago. Ay nako, halika na nga. Ay, teka. Ilalabas ko muna ang barya na pamasahe natin. Alam mo naman ng mga driver, kapag buo ang ibinayad mo at iilang barya na lang ang sukli, hindi na ibinibigay. Kapag hiningi mo, sasabihin nakalimutan. O di kaya makikipagtalo na naibigay na. Aba, mahalaga ang bawat piso no. Pinagpapaguran ko to at pinagpapawisan. Kaya dapat palaging sakto ang ibigay sa kanila. Pero ayos lang din naman yun, ate. Kahit hindi na ibigay ang sukli mo na piso o 2 piso. Kasi di mo naman binabayaran ng pamasahe ko. Kahit ang laki-laki ko na, kinakandong mo pa rin ako para lang makalibre. Nakakahiya kaya. Ibayad mo na lang kasi ako ng pamasahe. Ay, hindi pwede. Sayang ang pera. Hanggat kaya kitang kandungin, kakandungin kita para makalibre ka ng pamasahe. Argus, alam mo to? Itong piso na to, kapag naipon natin at dumami, pang-aral mo na to ng college. Kaya huwag ka nang magreklamo, ha? Pero gusto ko rin naman po maranasan na sumakay sa jeep na nakaupo sa upuan. Yung hindi kandong. Ay, sige. Ganito na lang. Titingnan ko ang laman nitong wallet kong tinahipan ni nanay mula sa paborito niyang duster. Kapag kasyang barya dito sa pamasahe nating dalawa, ibabayad kita ng pamasahe. Talaga, ate? Pero kapag kulang, kakandungin kita uli, ha? Ay, wala naman akong magagawa sa desisyon mo na yon. O sige, bilangin na natin. Handa ka na? Excited ka na? Opo, sige, bilangin na natin. O sige, akin na yung kamay mo. Ilalagay ko dyan ang mabibilang kong barya. Ay, hindi. Dapat ikaw ang magbilang nito. Mahusay ka sa math, di ba? Tsaka, ikaw ang nag-aaral sa ating dalawa. Dapat, ikaw ang nagbibilang. Oh, bilangin mo na. Si ate, para bibilangin lang. Lahat naman ng tao kayang magbilang. Inuuto mo lang ako eh. Ay, sige na. Aangal pa eh. Bibilangin mo o kakandungin na lang kita para wala nang mahabang usapan. Akin na po, bibilangin ko na. Kitam, bibilang din pala eh. Nakangiting pinagmamasdan ni Sanya ang kapatid habang binibilang nito ang mga barya mula sa kanyang wallet. Napakunot ang noo niya nang matapos ilabas ni Argus ang lahat ng barya. Pero kulang pa itong pamasahe para sa isang tao. Wala na ate, yan lang po ang barya mo sa wallet. Di na tayo makakasakay ng jeep nito. Kulang ng 2 piso. Ha? Sigurado ka? Baka niloloko mo lang ako, Argus, ha? Ayusin mo. Wala na nga pong laman ng wallet mo, ate. Tingnan mo, oh. Wala na talaga. Ay naku, bakit mo naman itinaktak ang wallet? Para nga po malaman mo na wala nang ang laman. Ayaw mo kasi maniwala. O 'di ba? Wala nang kabarya-barya ang wallet mo. Kaya tayo nawawala ng pera eh. Kasi itinataktak mo ang wallet. Malas yan. Itinatapon mo ang pera kapag ganyan. Dapat,
Dinudukot lang ang laman. Ang pera kasi, nagtatampo rin yan. Ay nako si ate, kung ano-ano nang sinasabi. Baka sa bag mo may 2 piso doon. Wala ah. Hindi ako naglalagay ng pera doon. Paano na to? Hindi na tayo makakasakay ng jeep. Nako, ayoko maglakad ate, napakalayo. Hindi talaga pwede. Kasi sa kalagitnaan ng daan, nagpapakarga ka. Ang laki-laki mo na kaya. Tsaka hating gabi na tayo makakarating sa bahay kapag ganun. Ang bagal mo pa naman maglakad. Ano nang gagawin natin? Nag-iisip nga ako. Alam ko na. Halika, samahan mo ko. Saan po? Basta, sumama ka na lang. Pinuntahan nila ang isang silid sa malaking bahay na kanilang nililinis tuwing araw ng Sabado at Linggo. Kakaiba ang silid na yun. Dahil ang tanging laman lamang nito ay mga banga na iba't ibang itsura, sukat at laki. Ate, anong ginagawa natin dito? Sa itsura mo mukhang may gagawin kang hindi maganda. Lagot ka sa may-ari ng bahay. Tumahimik ka nga. Wala na akong ibang maisip kaya ito na lang. Ano ba kasi yun? Ano bang pinaplano mo? Natatandaan mo yung maliit na banga na puno ng barya? Opo. Yung palagi mong pinupunasan at sinisilip kung madami na ba ang laman? Oo, yun nga. Naku po! Balak mo bang kumuha ng barya doon, ate? Masama yan. Pag nanakaw po yan. Bago mawala si mama, bili niya na huwag tayong gagawa ng masama. Tapos magnanakaw ka? Hindi naman tayo magnanakaw, Argus. Hihiram lang tayo ng barya dun sa banga na ginagawang alkansya ni Sir Dennis. Kapag sumahod na tayo mula sa paglilinis dito sa bahay niya, papalitan ko na lang ang barya na kinuha natin. Pero ate, masama pa rin po yan kasi kukunin mo nang walang paalam. Saan naman ako magpapaalam? Wala nga siya rito, di ba? Kung nandito siya, babali na lang ako ng pamasahe natin kesa kumuha dito sa alkansya niya. Tsaka, wag mo nga akong pigilan, ha? Anong gusto mo? Kumuha tayo ng barya o maglalakad ka? Kasi ate… Oh, di ba? Wala ka ring maisip na ibang paraan? Tsaka kailangan na nating umuwi kasi malapit nang gumabi. Hindi naman natin alam kung anong oras umuwi si Sir Dennis kaya hindi tayo makakahiram ng pera. Baka hindi na tayo makasakay sa last trip. Halika na, ayun ang banga. Nasa bandang dulo ng silid. Malapit dun sa bintana. Parang kinakabahan ako, ate. Tumigil ka nga. Para kukuha lang ng ilang barya Hindi naman yun bilang ni Sir. Nilapitan nila ang banga. Ilang segundo rin silang nakatitig doon na parabang nagdadalawang isip na kumuha ng barya. Nakailang kurap si Argus dahil kakaiba ang tingin niya sa banga. Sa paningin niya'y kumikinang ang mga disenyo nito na hindi malaman kung ugat ba o sanga ng puno na nakaalsa. Parang niyayakap ng disenyong banga upang protektahan sa kung sinong may masamang balak. Gusto niyang pigilan ang kanyang ate sa pagkuha ng barya. Pero hinahadlangan siya ng isipin na maglalakad siya ng malayo para lamang makauwi. Kaya sa huli hinayaan na lang din niya si Sanya na kumuha ng baryang pampuno sa kanilang pamasahe. Habang dinudukot ng dalaga ang barya, unti-unting pumasok ang ilang paru-paro mula sa labas ng nakabukas na bintana. Nanlalaki ang mga mata ni Argus dahil sa pagkamangha. Nagliliwanag ang mga ito sa kanyang paningin. Lumipad itong paikot sa kanyang kapatid at may isang dumapo pa sa braso ni Sanya. Ilang segundo itong nanatili roon bago lumipad paalis. Ate, ang mga paru-paro! Kinakabahan ako! Ha? Bakit? Normal na paru-paro lang naman yan Anong nakakakaba dyan? Huwag mong hulihin at baka malagyan ng pulbos nila ang mata mo, ha? Nagliliwanag sila. Ay naku, Argus. Hindi ko nga nakikita ang sinasabi mo. Normal lang na may paru-paro dito. Kasi tingnan mo naman ang paligid. Puno ng halamang namumulaklak ang bakuran. Tapos marami pang puno. Ganyan talaga ang gusto ng mga insekto. Oh, nakakuha na ako ng barya. Halika na, umuwi na tayo.
yung paru-paro kanina na isa dumapo sa braso mo, ate. Nakita mo ba yun? Oo, pero hindi nakakamangha. Normal na yun. Huwag mo nang isipin yan. Minsan, gusto ko nang sisihin si mama dahil sa pagkikwento niya sa'yo ng kung ano-ano nung bata ka pa. Ayan ang natanim sa isipan mo. Akala mo tuloy, lahat ng bagay may dalang hiwaga. Paano nga kung totoong mga kinikwento niya? Imposible, Argus. Tumanda na akong ganito. Wala akong naranasan na hiwaga. Kinikwentuhan din naman ako ni mama noon bago matulog sa gabi. Pero hindi naman ako kagaya mo na iniisip talagang totoo ang lahat. Kaya mula ngayon, sa akin ka na makikinig, ha? Wala na si mama. Matagal na siyang nasa langit. Namatay dahil sa pambubugbog ni papa. Pero ate, nadulas po si mama sa banyo at nabagok ang ulo niya kaya siya namatay. Hindi naman dahil kay papa yun. Pero kaya siya napilay dahil binugbog siya ni papa at napuruhan ng kanang paa niya. Kasalanan pa rin niya ang pagkamatay ni mama. Kung hindi pilay si mama, sa tingin mo madudulas siya? Ewan ko po. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Naiinis lang ako kapag bumabalik sa isip ko ang mga nangyari. Kumukulo ang dugo ko kay papa. Kagaya ngayon, pauwi na naman tayo. Makikita ko na naman ang mukha niyang kulay pula dahil lang sa alak at ang ulo niyang may mahabang sungay. Wala naman ako nakikitang sungay sa ulo ni papa. Parang ikaw naman yata ang matindi mag-imagine, ate. Masama kasi ang ugali niya, kaya may sungay siya. Halika na, umuwi na tayo. Mauna ka nang lumabas at ilalak ko pa ang main door tsaka ang gate. Pagkatapos gawin ni Sanya ang pagsasara ng malaking bahay, nagsimula na silang maglakad papunta sa abangan ng jeep. Nilingon pa ni Argus ang bahay ng mayamang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang dumami ang mga paru-parong umaaligid sa bahay na yun. Kumabog ang kanyang dibdib. Ang pagkamanghay na palitan ng takot at pangamba. Napahawak siya sa braso ni Sanya at inialis na ang tingin sa magarang bahay. Nang makauwi sila, naabutan nila ang kanilang ama na nakaharap na naman sa pagsusugal. Inugali na nitong magsugal kaysa magtrabaho at buhayin silang magkapatid. Kaya si Sanya na ang nagtatrabaho para itaguyod ang kanilang pamilya. Araw-araw ay nakatambay sa bahay nila ang mga kaibigan ng kanilang ama para doon sila magsugal habang nag-iinuman. Mabutit dumating na kayong magkapatid. Bakit ginabi kayo ngayon? Himala po at nagtanong kayo. Mukhang nag-aalala ka na sa amin ngayon Bakit naman ako mag-aalala? Ang tatanda na ninyo para alalahanin. Kaya mo nang bumuhay ng pamilya. Sinasabi ko lang, mabutit dumating na kayo. Sakto, gutom na ako. May dala ka bang pagkain? Wala po. Saan naman po ako kukuha ng pagkain? Paglilinis po ng malaking bahay ang trabaho ko doon tuwing Sabado at Linggo. Hindi po yun karinderya kagaya ng kay na Tio Manuel para makapag-uwi ako ng ulam. Ay di sana bumili ka na lang ng pagkain. Wala po akong pera. Kinsenas katapusan po ang sahod doon kay Sir Dennis. Malayo pa po ang katapusan. Kung nagugutom po pala kayo bakit hindi kayo tumayo muna dyan sa pagsusugal nyo at magluto? May sardinas naman po sa kusina. Tsaka may iniwan naman po kaming kanin bago kami umalis kaninang umaga. Sira ulo ka ba? Tatayo ako? Kita mong nananalo na ako sa pagsusugal ko? Gusto mo akong malasin? Alam mo ikaw talagang peste sa buhay ko. Kaya ako minamalas Mahal ka sa nanay mo. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka itong napanalunan ko matalo lang. Pumunta ka sa kusina, magluto ka ng pagkain. Walang respeto sa magulang. Walang respeto? Hindi bagay sa'yo ang respetuhin. Dapat sa'yo, kinukutom. Ate, wag mo na pong patulan si Papa. Mukhang lasing na siya. Hayaan mo na lang. Tara na sa kwarto. Mauna ka na sa kwarto. Maliligo muna ako. Nagugutom ka ba? Magluluto ako. Busog po ako.
Mabuti at marami ang pagkain na iniiwan ni Sir Dennis sa atin kaya busog na busog ako. Mas nararamdaman ko ang antok. Para akong napagod kahit di naman ako tumulong sa paglilinis. Paano kang hindi mapapagod? Puro kalaro at paghahabol sa paru-paro. Maglinis ka muna ng katawan bago ka sumampas sa kama, ha? Mauna ka na sa banyo. Pupunta muna ako sa kusina. Kukuha ako ng tubig na dadalhin sa kwarto. Sige po. Pagpasok ni Sanya sa kusina, tumirik ang mata niya sa inis. Nang makitang sandamakmak na kalat at hugasin sa lababo, na alam niya ang kanyang ama at mga kaibigan nito ang may gawa. Pero dahil wala namang ibang maglilinis doon, ay inunan niya nang gawin yon bago ang paliligo. Tapos na siya sa paglilinis ng kusina nang pumasok ang kanyang ama. Lasing ito at galit. Pagkain! Gusto ko ng pagkain! Nagugutom ako! Ipagkain mo ako! Bilisan mo! Hindi po ako nagluto ng pagkain. Bakit hindi ka nagluto? Kanina ko pa sinabi sa'yo na magluto ka. Ano na ang kakainin ko ngayon? Napakawalang kwenta mo talaga. Bubuksan ko na lang po ang sardinas. May kanin naman po eh. Sardinas? Na naman? Araw-araw na lang sardinas ang pinapakain mo sa akin. Punyetang buhay ito. Di mo ba nakikita itsura ko? Mukhang ang nawawalang ulo ng isda sa sardinas na yan napunta na sa akin dahil sa kakakain ng pesting delata na yan. Ngayon niya lang napansin. Matagal na siyang mukhang sardinas. Pati nga ang kaliskis ng isda, nasa balat na niya. Pumunta ka sa karinderya ng tsuhi mo. Humingi ka ng ulam doon. Hindi po sila nagbubukas ng karinderya kapag Sabado at Linggo. Kaya nga po ako kumuha ng sideline sa paglilinis ng bahay para kumita ng pera. Yun naman pala eh. May sahod ka naman pala. Di bumili ka ng ulam. Yung inihaw na manok, para naman malapatan na mantika ng inihaw ang bibig ko. Hala, dali na bilhin na sa labas. Bilisan mo lang at ang maliliit kong bituka kinakain na ng malalaki kong bituka. Pero wala pa po akong sahod dahil hindi pa po katapusan. Pagtiisan niyo po muna itong sardinas. Tangilang buhay ito. Bakit ka pa nagtatrabaho kung wala ka naman palang kinikita? Napakawalang kwenta mo naman palang anak. Binuhay na nga kita para makatulong sa buhay. Tapos wala ka naman palang kwenta. Sayang ang paggawa ko sa'yo bilang tao. Dapat pinahid na lang kita sa kumot. Buwisit ka. Nasaan na po ba ang perang napanalunan niyo sa sugal? Hindi ba sabi niyo marami na kayong panalo? Akin na, ibibili ko kayo ng lechon, kahit baboy pa yan. Sira na ba ang tuktok mo? Dahil sa dinala mong kamalasan kanina, natalo lahat ng pera ko. Sus, natalo raw? Inubos lang naman dahil inuuto ng mga walang kwentang kasugalan. Tse! Paano ba tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo nga lang yung tangang isda dyan para makakain na ako. Piliin mo pinakatanga ha. Yung kasing tanga mo. Saka nakakita ng isda na lata na nga nasa harapan, pinasok pa. Napakatanga talaga. Nakakahiyang nagkaalak ako ng tanga. Kasalanan to ng nanay mong tanga rin. Dahil sa kanya, nawala na saysay ang buhay ko. Tapos iniwanan pa ako ng 2 anak na puro mga tanga. Hindi na pinatulan ni Sanya ang pagdadaldal ng kanyang ama para hindi na umabot sa mahabang diskusyon at pag-aaway. Rinding-rindi na siya sa mga sinasabi nito na para bang nakarecord sa plaka at pinatutugtog ng paulit-ulit. Pagkatapos niyang ipaghain ng ama, ay iniwan niya na ito sa kusina at saka naligo bago pumasok sa silid nilang magkapatid. Naabutan niya si Argus na mahimbing na ang tulog. Kinumutan niya ito pagkatapos ayusin ang pagkakahiga. Malalim na ang gabi nang magising si Sanya dahil naramdaman niyang sumasakit ang kanyang braso. Inunat niya ito at iginalaw-galaw para maibsan ang pananakit. Pero mas naramdaman niya ang pagbigat nito. May kung ano pa siyang nararamdamang init sa braso na para bang apoy na nakagapos. Dumilat siya para tignan ito.
at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mata dahil sa nakita. Ano to? Bakit may nakataling parang sinulid na itim sa braso ko? Sinong may gawa nito? Si Argus ba? Pinagtripa na naman ba ako ng batang to? Ako naman talaga oh. Teka, ba't ayaw maalis? Tsaka, bakit parang ang init naman ng sinulid na to? Hoy, Argus! Gumising ka nga! Gising! Gising! Ano ba yun, ate? Umaga na ba? Saka bakit ka pa nang gigising? Di ba linggo pa lang? Sa Lunes pa po ang pasok ko sa school. Tingnan mo nga itong ginawa mo. Alisin mo nga itong sinulid na to. Ang init-init eh. Parang may apoy. Saan mo to nakuha, ha? Laro ka kasi ng laro sa kung saan-saan eh. Kaya kung ano-ano ang napupulot mo. Alisin mo to. Wala naman po akong pinupulot. Alin po ba ang aalisin? Ito oh. Itong itinali mo sa braso ko. Alisin mo na, bilis. Po, nananaginip ka ba? Wala naman akong itinali sa braso mo eh. Tsaka ang himbing-himbing ng tulog ko kaya. Kung hindi ikaw ang may gawa nito, sino? Dalawa lang naman tayo dito sa kwarto. Hindi naman makakapasok si Papa dito dahil palagi nating inilalak ang doorknob. Tsaka hinaharangan pa ng upuan ng pinto. Ewan ko po, wala naman po akong kinalaman dyan sa tali sa braso mo eh. Baka naman kung saan ka lang nasabit. Sandali at hahatakin ko ang sinulid para malaman natin kung saan galing. Sige, dalian mo at napakainit talaga ng sinulid na to. Saglit lang po, hindi ko mahawakan ate. Ano bang sinulid yan at hindi ko mahawakan? Ano ba yan? Sandali nga, ako ang gagawa. Ay, teka, hindi nga mahawakan ah. Bakit kaya? Ano ba kasing klaseng tali ito? Paano to napunta sa braso ko? Ate, hindi kaya gawa yan ng paru-paro? Ano? Puro ka na lang paru-paro? Puro na lang kaimposiblihan ang pinagsasasabi mo. Eh kasi 'di ba sa braso na yan dumapo ang paru-paro? Argus, kahit laksa-laksang paru-paro o kahit anong insekto ang dumapo sa katawan ko, hindi nila ako magagawang talian ng sinulid. Kumuha ka na nga lang ng gunting at gupitin na lang natin to. Doon sa drawer ng tukador, may gunting doon. Sige po. Pinagtulungan nilang magkapatid na gupitin ang sinulid na itim. Pero hindi ito tinatablan. Nagtataka na si Sanya sa nangyayari. Nagsisimula na rin siya kabahan sa isipin na baka namamaligno siya. Bumalik na lamang siya sa paghiga at inisip na mawawala rin ang sinulid pagkagising niya. Pero kinaumagahan na. Argus! Gumising ka na! Mag-almusal na tayo at maggayak. Kailangan na nating umalis. Nandyan na po! Maupo ka na rito at sabay na tayong kumain. Ipinagtimpla na rin kita ng kape. Ay, ubus na nga pala ang gatas mo. Di bale, pag sumahod ako, ibibili uli kita ng gatas. Ate, wag mo na po akong ibili ng gatas. Mukhang hindi naman nakakatulong sa pagtangkad eh. Mas masarap pa rin itong kape. Hindi lang naman pagtangkad ang naitutulong ng gatas. Pati ang pagtibay ng buto at pagtalino. Nag-aaral ka. Kailangan mo yun. Eh di kakain na lang po ko ng mani. Di ba pampatalino rin yun? Bakit kaya ang kulit mo? Kanino ka ba nagmana? Sa'yo po. Ikaw ang nagpalaki at nag-alaga sa akin eh. Kasalanan ko pa pala ang ganyan mong ugali ha? Joke lang naman ate. Nga pala, nananaginip ba ako kagabi? O totoong ginising mo ko? Kasi may nakataling sinulid sa braso mo. Totoo yun. Hindi yun panaginip. Heto, tingnan mo. Nandito pa rin at hindi maalis. Kagabi, kahit malamlam ang ilaw natin sa kwarto, kitang-kita ang pagkaitim nito. Ngayon, medyo pumusyaw na.
Pero hindi ko pa rin maalis eh. Idinarang ko na rin sa apoy para masunog pero hindi na susunog, Argus. Natatakot na ako. Hindi ko alam kung ano to. Sinubukan kong lumabas ng bahay kanina pagkagising ko para malaman kung saan ba to nagmumula. Pero hindi ko makita ang dulo eh. Parang napakalayo ng dulo kaya hinayaan ko na lang muna. Ano kaya yan? Nakakatakot naman, ate. Ewan ko rin. Ay, bahala na. Hindi naman nakakaabalang sinulid na to eh. Kasi para lang hangin. Lumulusot pa nga kung saan-saan na para bang invisible. Baka nga invincible yan, ate. Tapos may magic. Ay, ayan ka na naman ah. Pero, alam mo, hindi ko alam kung kanino ako lalapit para matanggal ang sinulid na to sa akin. Ay, hayaan mo na nga muna tong problema ko. Kumain ka ng kumain at nang makabalik na tayo sa bahay ni Sir Dennis, ang sunod ko namang gagawin dun ay itrim ang mga halaman sa bakuran. Maglalakad tayo, ate. Di ba wala ka ng pera kagabi? Paano tayo pupunta doon kung wala na tayong pamasahe? Huwag kang maingay ha. Kagabi kasi, nakatulog si Papa sa sala. Tapos, nakita kong nagkalat ang mga barya niya sa sahig. Kinuha ko lahat. Naku, kapag nalaman niya yan, bubugbugin ka na naman nun. Gaya ng ginagawa niya kay mama noon kapag kinukuha ni mama ang pera niya. Hindi naman niya malalaman eh. Lasing na lasing siya kagabi. Sa kalasingan niya, hindi na nga niya kayang buhatin ang sarili niya. Akala ko nga, dito sa kusina siya makakatulog habang nakasubsob ang mukha sa platong may kanin. Nasaan na po pala siya? Wala po yata dito sa bahay. Ayun, maagang umalis. Hindi ko na tinanong. Bahala siya sa buhay niya. Wala naman siyang pakialam sa atin eh. E di wala na rin akong pakialam sa kanya. Diba? Gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Basta tayo, mabubuhay tayo. Magtatapos ka ng pag-aaral. Kaya mag-aral kang mabuti, ha? Opo, ate. Pagkatapos nilang kumain at magayak ng sarili, umalis na sila at nagpunta sa bahay ng misteryosong amo na si Dennis. Ilang buwan nang naninilbihan si Sanya sa lalaki bilang tagapaglinis ng bahay nito tuwing Sabado at Linggo. Pero sa tuwing pumupunta sila para maglinis, laging umaalis ang lalaki na para bang umiiwas. Isa sa mahigpit na patakaran nito ay bawal ang magtanong, lalo kung tungkol sa personal na buhay. Kaya walang alam ang magkapatid sa kanilang amo, kahit na maliit na detalye. Ang tanging alam lang nila ay ang pangalan nito at wala pang apelyido na sinabi. Pagdating nila doon ay naabutan nilang naggagayak na paalis ang lalaki. Nandito na pala kayo. Natuwa ako sa ginawa mong paglilinis ng bahay kahapon, Sanya. Ang kintab ng sahig. Wala talagang alikabok pati ang mga display. Sa bakuran naman kayo maglilinis ngayon? Opo, sir. Nasa likuran ng bahay ang bodega. Alam mo naman yun, di ba? Nando na mga gamit na kailangan mo sa paglilinis. Iniwan ko nakabukas ang padlock. Kaya bago kayo umalis, isarado mo na lang uli ang bodega. Opo, sir. Nasa kusina yung pagkain nyo para sa maghapon, pati ang merienda. Ikaw na ang bahala dito sa bahay. Gabi na uli ako babalik. Kagaya ng dati kong bilin, isaradong mabuti ang mga pinto at bintana. Maliban sa bintana ng silid kung saan naroon ng mga banga. Dapat palagi yung nakabukas. Opo, sir. O sige, aalis na ako. Sige po, sir. Ingat po kayo. Bago umalis ang lalaki, bahagya niyang napansin ang mahiwagang sinulid na nakatali sa braso ni Sanya. Kahit hindi niya ito ipinahalatang napansin, ay nakita pa rin ng dalaga ang pagkagulat nito. Tatanungin sana niya ang lalaki, pero nagmamadali na itong umalis. Ate, halika na! Madaming pagkain! Parang nagutom ako uli. Bakit ba parang natutulala ka dyan? Si Sir Dennis, nakita niyang nakataling sinulid sa braso ko. Ha? Sigurado ka, ate? Kasi di ba
napansin natin na tayo lang ang nakakakita sa sinulid na yan. Kasi yung ibang mga tao hindi nila nakikita. Kahit sa jeep, di ba, wala namang nakakapansin? Sigurado ako. Nagulat siya eh. Tapos, nagmamadali pa siyang umalis. Hindi naman siya ganyan dati. Para bang natakot siya nang makita ang sinulid? May alam kaya siya rito? Dapat tinanong mo na lang siya, ate. Kasi nabigla rin ako eh. Di hintayin na lang natin siya mamaya tapos itanong natin. Kaso baka magalit siya. Kapag nagalit yun, baka tanggalan ako ng trabaho. Hindi pwedeng mawala ang trabahong ito sa akin kasi malaki ang binabayad niya. Para yun sa pag-aaral mo, Argus. Pero kasi, paano natin maaalis ang sinulid na yan? Hahanap na lang tayo ng paraan. Nangyari lang to kahapon, di ba? Malamang, nandito rin ang sagot para maalis to. Baka parusa yan, ate, kasi nagnakaw ka po ng barya sa banga ng alkansya niya. Lagot ka. Wag mo na nga akong takutin. Tulungan mo na lang akong maghanap mamaya kung paano matatanggal ang sinulid na to sa braso ko. Tatapusin ko lang mabilis ang paglilinis at pag-aayos ng mga halaman sa labas. Tapos, iikutin natin ang buong bahay para lang mahanap ang sagot. Pero nagugutom pa ako, ate. Oo sige, kumain ka na muna. Binilisan niya ang trabaho. Pagkatapos ay inisya-isa nila ang mga silid sa buong bahay para makahanap ng sagot. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi pa rin sila makakita ng pwedeng pamputol sa sinulid. Tinignan din nila ang banga na pinagkunan niya ng barya. Pero nalaman niyang hindi konektado roon ang sinulid dahil wala roon ang dulo nito. Hapon at naghihintay na lamang ng oras ng pag-uwi ang magkapatid. Nakatulala si Sanya habang malalim na nag-iisip. Ate, marami pang natirang pagkain. Iuuwi po ba natin to? Oo, pagkatapos mong kumain, iligpit mo at ilagay sa plastic. Sinabi naman ni Sir na iuwi na lang natin ang mga tirang pagkain. Anong oras kaya uuwi si Sir Dennis? Kailangan ko siyang makausap. Kapag ginabi siya, ate, mahihirapan na tayong makauwi. Baka hindi tayo makaabot sa last trip ng jeep. Yun na nga eh. Kaya dapat umuwi siya ng maaga ngayon. Teka, narinig mo yun? Tumunog ang wind chime na nakasabit sa pintuan. Baka dumating na siya. Sandali, ate, ako nang titingin. Sige. Pagkaalis ng kapatid, nakarinig naman si Sanya ng mga yabag na papalapit sa kanya. Inakala niyang si Argus na ito kasama ang kanyang amo. Pero nang lingunin niya ay wala siyang nakitang ibang tao. Sinulyapan niya ang kapatid sa sala at nakita niya itong palinga-linga sa labas ng pintuan na parabang may hinahanap. Natuon din ang paningin niya sa wind chime na nakasabit sa itaas ng pintuan. Kahit kasi wala namang malakas na hangin, ay gumagalaw ng malakas ang wind chime. Dahilan para tumunog ito ng tumunog. Nanunuot sa kanyang pandinig ang ingay nito hanggang sa mapatakip na siya ng tenga dahil halos makabasag na ito ng eardrum. Sumakit na rin ang kanyang ulo at nagsimula na rin siyang magsisisigaw hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malaya. Nagising siya dahil panayang yugyug sa kanya ni Argus habang umiiyak. Ate! Ate! Gumising ka na, please! Argus? Ate! Gising ka na! Akala ko hindi ka nagigising. Anong nangyari? Nakita na lang kitang walang malay sa sahig. Pinilit lang kitang hilahin at ihiga kita dito sa sofa sa sala. Ang bigat-bigat mo eh. Buti na lang, tinulungan ako ng mga paru-paro. Bakit ka ba hinimatay? Sumakit ng matindi ang ulo ko. Sandali, anong oras na? Hala, madilim na sa labas. Paano na tayo uuwi? Sandali, anong sabi mo? Sino ang tumulong sa'yo? Sila po, ate. Ang mga kaibigan kong paru-paro. Anong bagay yan? Anong klaseng insekto ang mga yan? Ang dami nilang lumilipad-lipad dito sa loob ng bahay. Tsaka,
Bakit sila nagliliwanag? Mga alitap-tap na kasing laki ng paru-paro? Hindi sila paru-paro, Argus. Baka nga hindi, ate. Kasi naiintindihan ko sila. Nakakapagsalita sila. Ay, sus ko! Kung ano-ano na ang nangyayari sa atin dito sa bahay na to. Pero gabi na, hindi na tayo makakauwi ngayon. Wala na tayong masasakyan na jeep. Dito na lang po muna tayo matulog. Madami namang kwarto eh. Hindi naman po siguro magagalit si Sir Dennis. Kahit naman magalit siya, wala naman tayong magagawa eh. Teka nga, wala pa ba siya? Hindi pa siya umuwi? Hindi pa, ate. Bakit kaya? Ate, ayos ka na po ba? Oo, ayos na ako. Nagugutom na po ako. Ako rin. Nakaramdam na rin ako ng gutom. Halika na, pumunta na tayo sa kusina. May tira pa namang mga pagkain, di ba? Iinitin ko na lang. Ate, di ba may 4 na kwarto dito sa bahay na to? Pang-5 yung kwarto ni Sir Dennis. Pwede ba akong mamili ng tutulugan natin ngayon? Aba, may pagpili ka pa talaga ha? Ano ka? Aampunin ni Sir at may karapatan kang mamili ng kwartong tutulugan? Nakakahiya ha? Kahit nga yung guest room hindi natin gagamitin eh. Kasi hindi naman tayo sinabihan. Walang alam si Sir na inabutan tayo ng gabi dito. Kaya sa sala tayo matutulog. Tabi na lang tayo sa sofa. Malapad yun at malaki kaya kasya tayo dun. Sayang naman. Gusto ko pa naman dun matulog sa isang kwarto na may mga stuffed toy. Doon ko kasi laging nakikitang mga paru-paro. Di ba may mga halamang namumulaklak doon sa balkonahe? Ang ganda ng kwarto na yun, ate. Kaya siguro laging doon pumupunta ang mga paru-paro kasi may mga bulaklak. Hindi pwede, Argus. Hindi natin to bahay. Pero tayo naman ang naglilinis nito. E dilinisin na lang natin. Tama na. Ayoko nang makipagtalo sa ganyan. Isang gabi lang tayong matutulog dito at sa sala tayo matutulog. Tapos ang usapan. Pagkatapos nilang maghapunan, nag-ayos na si Sanya na matutulugan nila sa sala. Malaki ang bahay. Sobrang tahimik. Malamig ang klima na nagpatindig ng balahibo ni Sanya. Habang nakahiga ay pinagmamasdan niya ang braso may nakataling sinulid. Inis na inis siya sa tuwing nakikita ito. Pero hindi kagaya ng dati. Hindi na ito umiinit. Hindi na rin mabigat ang braso niya. Parang nasasanay na siyang may sinulid sa braso. Pero nakakaramdam pa rin siya ng takot. Umaasa siyang uuwi ang kanyang amo at gusto niya nang itanong kung may alam ito tungkol sa itim na sinulid na bigla na lamang gumapos sa braso niya. Sa kaiisip ay nakatulog na siya. Nagising siya ng alanganing oras dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para siyang nauubusan ng lakas at nahihirapan na ring huminga. Namamanhid ang braso niyang may nakataling sinulid kaya yun ang una niyang tinignan. Nanlaki ang mga mata niya dahil… Ano to? Bakit ganito na ang kulay ng sinulid na nakatali sa braso ko? Parang nagiging kulay pula na. Nagliliwanag pa. Sandali. Parang nakaangat ang sinulid. Papunta sa itaas. Sa kisame. Ano yung nakikita ko sa kisame? Parang matang mapupula. May pangil siya. Ang dulo ng sinulid ay nasa bibig niya. Para siyang sumisip-sip ng… Ano to? Dugo? Sinisip-sip niya ang dugo ko! Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw! Ate, bakit ka sumisigaw? Argus! Ang halimaw! Nasa kisame! Ha? Tala, nakakatakot naman ang itsura niya. Mahaba ang buhok, mukha siyang bruha na lumulutang. Ate, anong gagawin natin? Kumuha ka ng panghampas! Saan, ate? Yung walis sa pangtanggal ng agiw!
Pero nasa dulong kwarto yun eh. Huwag na pala. Delikado. Baka sundan ka at atakihin. Itaboy na lang natin siya. Batuhin natin ng throw pillow. Umalis ka. Umalis ka, halimaw ka. Huwag dito. Layuan mo kami. Ate, lalong gumagalaw ang buhok niya. Parang buhay. Parang mga ahas na susugod sa atin. Magtago ka, Argus! Dito ka lang sa likuran ko. Nasaan na ba yung bag ko? Ayun! Ano bang pwede kong gamitin na panlaban sa iyong halimaw ka? Kinalkalisa niyang laman ng kanyang baga. Nakita niya ang isang plastik ng asin na palagi niyang dinadala dahil palaging walang lasa ang mga pagkain ibinibigay sa kanila ng kanyang amo. Kaya nakasanayan niya ng dalhin ito para pampalasa. Iniinit niya mga ulam at sa kanila lagyan ng asin para sumarap. Dahil sa pagkataranta niya, dumakot siya ng asin at isinaboy sa halimaw na papalapit sa kanila. Umatungal ito na parabang nasaktan. Lalong nanlisik ang mga mata nito. Humaba ang dila na parang naging latigong humahampas sa kanila. Panay ang saboy niya ng asina kaya hindi makalapit ang halimaw. Sa huli lumipad ito at lumabas ng bahay. Dumaan ito sa nakabukas na bintana sa sala. Ate, umalis na siya. Babalik pa kaya siya? Sandali, dyan ka lang ha. Isasarado ko ang bintana para hindi na siya makapasok ulit. Lumilipad siya, ate, kahit walang pakpak. Anong klaseng halimaw yun? Hindi ko rin alam. Nangihina ako. Para akong nauubusan ng lakas. Tingnan mo ang sinulid sa braso ko. Kulay pula na. Hindi kaya dahil sa pagsipsip niya ng dugo ko. Ang dulo ng sinulid ay konektado sa halimaw na yun. Saan siya galing? Bakit ito ginagawa sa akin? Ate, umuwi na po tayo. Natatakot na ako. Baka bumalik siya eh. Mabuti na lang at natakot siya sa asin. Nakatulong din ang baon mong asin. Mabuti talaga at nagdadala ka niyan. Hindi pa rin umuwi si Sir. Argus, tulungan mo kong linisin ang sala. Kailangan nating walisin ang asin na nagkalat at ayusin ang mga ginulo natin dito. Baka biglang umuwi si Sir Dennis. Sige po. Hala ate, natumba ka. Bakit? Ayos ka lang po. Nanghihina ako. Nalalambot ang tuhod ko. Maupo ka na lang po sa sofa. Ako na pong bahalang maglinis ng mga kinalat natin dito. Kaya mo ba? Opo, malaki na ako ate. Salamat, Argus. Pagkatapos malinis ang sala, dumating na rin ang amo ni Sanya matapos ang ilang sandali. Nagulat pa ang lalaki nang makita silang naroon pa sa bahay. Pero matapos magpaliwanag ni Sanya, ay naunawa naman siya ng lalaki. At nagdesisyon itong ihatid na lamang sila sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe sakay ng kotse, naglakas loob si Sanya na magtanong sa kanyang amo. Sir Dennis, huwag niyo po sanang masamain ha. Pero gusto ko lang po sanang magtanong kahit alam kong nasa patakaran po ninyo na bawal yun. Ano yun? Ano ho kasi, may nangyari ho kasing kakaiba sa akin. Hindi ko ho maipaliwanag pero alam kong nakikita niyo po ang kakaibang parang sinulid na nakatali sa braso ko. Baka po may alam kayo para maalis to? Ano ba sinasabi mo? Wala naman ako nakikitang sinulid na nakatali dyan sa braso mo Pero po kahapon, nakita ko po kayo na nagulat nang makita ang braso ko. May nakita kasi akong gasgas sa braso mo. Pero hindi na ako nagtanong kasi kako baka nasagi ka lang habang naglilinis. Bukod doon, wala na ako iba nakita. Kung ano man ang sinasabi mo, wala akong alam. Ganun ho ba? Yung mga barya po ba sa alkansya niyong banga, normal na pera ho ba yun? Oo naman. Bakit? Pasensya na po kayo May kasalanan po kasi akong nagawa
Kumuha po ako ng barya doon kasi nagkulang po ang pamasahe ko. Pero mula po noon, nangyari na ang mga kababalaghan sa bahay niyo. Masyadong malikot ang imahinasyon mo. Dahil yun sa wala kayo makausap sa bahay habang naglilinis. Dahil na rin siguro sa dami ng mga gusto nyong malaman kung ano-ano na naiisip nyo. Normal na bahay lang ang bahay na yun. Bahay pa yun ay pinundar ng mga magulang namin. Kaya lang wala nang tumira mula nang mamatay sila. Kasi lahat kami magkakapatid may sarili ng bahay na naipundar. Kaya pinapalinis ko na lang linggo-linggo. Hindi rin ako natutulog sa bahay na yun. Kaya ho pala mukhang pinamamahayan na ng mga maligno at halimaw. Dapat po sigurong ipabless ang bahay, sir. Huwag mo nang problemahin ang hindi mo dapat problema. Ang paglilinis lang ang trabaho mo doon. Yun lang ang dapat mong isipin. Opo, pasensya na po kung naging matanong po ako. Pagkatapos ng usapan ay tumahimik na si Sanya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Pagkababa nila sa kotse ng lalaki ay umalis na rin ito kaagad. Dahil madaling araw pa lamang, natulog pa uli ang magkapatid. Kinabukasan ay nagising si Sanya dahil sa pag-iingay ng kanyang ama. Ano, Argus? Hindi pa ba bumabangon yung kapatid mo? Abay, hapon na. Humihinga pa ba yan? Papa, may lagnat po si ate. May ipagagawa po ba kayo? Ako na lang po ang gagawa. Ikaw? Bakit? Kaya mo ba magluto? Kung kaya mo, sige. Ipagluto mo kami ng pulutan. Pero... Oo, di ba? Hindi mo kaya? Lakas na loob mo magpresenta, hindi mo naman kaya. Gisingin mo na ate mo ang prinsesa. Abay, hapon na. Baka mautas na yan dyan sa higaan. Sabihin mo, magluto ng pulutan namin. Kanina po ay inutusan niya akong humingi ng ulam kina Tiyo. Madami po yun. Ubos na po. Anong madami? Kulang pa nga sa amin ng barkada ko yun eh. Huwag ka na sumagot-sagot dyan. Gisingin mo na yung kapatid mo. Sigurado naman ako nag-iinarte lang yan. Manang-mana sa nanay niyang maarte. Pwe! Dali mo dyan! Minamalas ako sa sugal dahil sa inyo eh. Opo, Papa. Argus. Ate, gising na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nagugutom ka na ba? Medyo. Bakit nagbubunga nga ang magaling mong ama? Hayaan mo na po siya, ate. Kanina pa sila nagiinuman eh. Lasing na po siguro si Papa. Wala nang pinagbago ang tatay mong yan. Heto ate kumain ka muna. Nilagang baboy yan. Sakto ang pagising mo. Kakapainit ko lang. Itinago ko talaga kay Papa kasi kukunin niya eh. Saan galing yan? Kila Tiyo Manuel po. Inutusan kasi ako ni Papa na manghingi ng ulam sa karinderya nila Tiyo. Nanghingi ako ng lugaw para sa'yo. Kaso wala silang lugaw. Binigyan na lang ako ng nilaga para daw pagpawisan ka. Salamat, Argus. Maaasahan ka na. Teka, Lunes ngayon na. Bakit hindi ka pumasok sa eskwela? Kasi po binantayan kita. Ang taas po ng lagnat mo. Umuungol ka pa tapos pawis na pawis ka. Pinunasan kita ng bimpo na basa. Kagaya ng ginagawa ni Mama sa atin kapag nilalagnat tayo. Ganun ba? Kaya siguro umayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa pag-aalaga, ha? Siguro nagkasakit ka dahil sa halimaw na nakita natin, ate. Yung halimaw? Oo nga pala. Kailangan nating pumunta kay Tata Miyong. Yung albularyo po, ate. Oo, baka matulungan niya tayo. Tingnan mo tong sinulid sa braso ko. Kulay pula na talaga. Hindi na bumalik sa dating kulay itim. Naging pula lang to mula nang sinimulang higupin ng halimaw ang dugo ko. Ate, kung hinigop ng halimaw ang dugo mo, baka maubusan ka po ng dugo. Kaya ka po siguro nilalagnat at nanghihina. Yun na nga. Kaya hindi na natin to dapat patagalin pa.
kailangan na nating pumunta sa bahay ni Tata Miyong. Kumain ka po muna. Oo, kakain na ako para may lakas akong maglakad. Pagkakain nila'y nagpasya na silang umalis. Dumaan sila sa pintuan sa kusina para hindi makita ng kanilang ama. Sinubukan nilang nakarin ang papunta sa bahay ng albularyo. Pero hindi kinakaya ng katawan ni Sanya dahil sa panghihina. Pinara nila ang dumaan na tricycle at nagpahatid sa bahay ng manggagamot. Napakagaan na ng pakiramdam ng dalaga nang pumasok sila sa loob ng bahay ng albularyo. Para na siyang lumulutang sa hangin sa di niya malamang dahilan. Halos hindi rin niya maintindihan ang sinasabi ng matandang lalaki. Nang hawakan ito ang kanyang palapulsuhan, napasinghap siya at humagod ng hangin. Maya-maya'y bahagyang gumang ang pakiramdam niya. Nadidinig na niya ang boses ng matanda. Anong nangyari sa iyo? Sobrang putla mo. Kung hindi ka nakapunta ngayon dito bukas pinaglalamayang ka na. Tulungan niyo po ako. Pakiramdam ko may humihigop sa lakas ko. Unti-unti akong nanghihina. Nakikita niyo po ba ang sinulid na nakatali sa kanang braso ko? Oh. Talaga po. Salamat po. Mabuti po at nakahanap kami ng makakatulong. Bakit po kaya ako nagkaroon ng ganyan? Bigla na lang pong pagising ko. May nakatali ng sinulid sa braso ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Kulay itim po yan dati. Unti-unting naging kulay pula. Parang may kung sinong sumisip-sip sa dugo ko. Isang hamok ang gumagawa niyan sa iyo. Hamok? Ano po yun, Tata Miyong? Ang hamok ay isang uri ng makapangyarihang aswang kung saan ay gumagamit sila ng buhok para sumipsip ng dugo ng tao. Pero kakaiba ang paraan ng aswang na sumasalbahe sa iyo. May kasama itong sumpa. Napasailalim ka sa isang ritual na matagal nang umiiral at naghahanap lang ng pagkakataon para makapambiktima. Sumpa? Ritual? Ano po yun? Paano po nangyari yun? Ikwento mo sa akin kung ano mga ginawa mo para malaman natin kung saan ito nagsimula. At nang malaman din natin kung paano ito matatanggal. Base sa nakikita kong kalagayan ng sinulid na nakagapos sa iyong braso, marami-rami ng dugo ang naihigop niya sa iyo. Kailangan na natin siyang supilin bago ka pa mapahamak. Ate, baka talagang may kinalaman po sa barya na kinuha mo dun sa banga. Nagsimula lang naman po ang lahat ng to mula nung kumuha ka ng barya dun Barya? Anong barya ang sinasabi ng kapatid mo? Nasaan na ito? Kasi ho, Tata Miyong, kinulang po kami ng pamasahe pa uwi. Kaya kumuha ako ng barya sa alkansyang bangha ng amo ko. Posible po ba talaga na doon nagsimula? May kinalaman kaya ang barya? Kaso, naibayad ko na po ito sa jeep Sakto lang po kasing pandagdag sa pamasahe ang barya na kinuha ko. Sige. Aalamin natin yan. Dumito lang muna kayo at may kukunin lang akong mga gamit. Saka ayusin ko mga sangkap sa pagsasagawa ng ritual. Iniwan muna sila ng albularyo para gawin ang mga sinabi nito. Lumabas naman ang isang anak na babae na manggagamot at binigyan sila ng pagkain. Sinabihan sila nito na kailangan nilang kumain para may lakas sa gagawing gamutan. Kailangang palakasin ang katawan, espiritual at isipan dahil malakas at mapanganib ang kanilang kalaban. Matapos ang halos isang oras, bumalik na ang matandang lalaki. Dala nito ang isang lumang libro. Malaki ito at makapal. Kasunod niya ang isa pang anak na lalaki. Dala naman ang mga kagamitan sa pagriritual. Ano po yung libro na dala niyo, Tata Miyong? Ito
ang librong ginawa ng aming kanununuhan. Ipinamamana ito sa mga susunod na albularyo sa aming angkan. Dito namin tinatala ang mga naging karanasan namin sa paggagamot para magamit ang kaalaman sa susunod na henerasyon. Nandyan po kaya ang kaso kong ito? Yan ang aalamin natin. Sa katunayan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakaibang kalagayan. Ikaw pa lang ang dumating sa akin na may nakataling isinumpang sinulid sa braso. Pero natatandaan ko ang kwento ng aking lolo noon. Isa sa kamag-anak namin, nagkaroon ng karanasan na nahahawig sa kalagayan mo. Hanapin natin. Paniguradong nakatala yun sa librong ito. Sana nga po nandyan, Tata Miyong. Pakiramdam ko, bawat segundo hinihigop ng halimaw ang aking dugo. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pwedeng iwan ang kapatid ko sa walang kwenta naming ama. May magulang pa pala kayo. Akala ko hulila na kayo dahil wala kayong kasamang pumarito. Buhay pa po si Papa sa kasamaang palad. Sinimulang buklatin ni Tata Myong ang libro. Inisa-isa niyang tignan ang bawat pahina hanggang sa makita niya ang hinahanap. Nalaman niyang nakatala nga roon ang kasong nahahawig sa kalagayan ni Sanya. Pero ang kaibahan lang, hindi sinulid ang ginamit sa pagsumpa, kundi panyo na personal na gamit ng biktima. Ayon sa nakasulat, ang panyo ay pinagagalaw ng halimaw na para bang may buhay tuwing gabi. Sinasakal nito ang biktima. Natatastas ang sinulid ng panyo at tumitigas na parang karayom. Saka tumutusok sa balat para gumawa ng sugat upang lumabas ang dugo. Saka lalabas ang halimaw na sisip-sip nito. Tama ang sinabi kong isang aswang na mukhang bumibiktima sa'yo. Sa kaso mo, ginamitan ka ng sinulid. Hindi pa malinaw ang lahat sa akin. Wala ka naman personal na gamit para mabiktima ka niya. Kailangan ko magsagawa ng ritual para matuntun ko ang nangyari sa nakaraan, para malaman ko kung anong ginawa ng aswang sa'yo. Ritual? Paano niyo po gagawin? Adele, ihanda mo mga gamit sa pagre-ritual. Lalakbayin ko ang nakaraan ng dalagang ito. Matapos igayak ng kanyang anak ang mga gamit sa pagre-ritual, nagsimula na ang matanda. Nagpausok siya gamit ang pansuob na kamangyan, lira at insenso. Nag-usal din siya ng dasal. Pagkatapos nagsindi ng kandilang puti. Inilagay niya ang isang kamay sa mangkok na lusa na may tubig. Kitang-kita ni Sanya ang pagtirik ng mga mata ng matanda. Pagkatapos ay biglang yumuko at nawala ng malay. Sabay silang natakot ni Argus, pero pinakalma sila ng anak ng albularyo at sinabing normal na ganoon ang nangyayari sa matanda sa tuwing naglalakbay ang espiritu nito para alamin ang nakaraan ng pasyente. Matapos ang ilang minuto ay nagkamalay si Tata Myong at humagod ng malalim na paghinga. Uminom muna siya ng tubig bago muling kinausap si Sanya. Mula nang kunin mo ang barya sa alkansya, doon nga nagsimula ang lahat. Ang barya na yun ay matagal nang may sumpa. Hinahatak nito ang biktima palapit sa kanya. May kakaiba ka bang napansin sa barya bago mo ito kunin? Kakaiba? Sandali po. Sa pagkakatanda ko, sa tuwing naglilinis ako ng kwartong yun, palagi akong nakakaramdam ng mabigat na presensya. Lagi akong hinahatak ng banga na lumapit sa kanya. Isang beses, sumilip ako. Madilim ang loob ng banga. Pero may isang nagliliwanag na barya. Sa takot ko lumayo ako at iniwan yun. Pero mula noon, hindi na mawala sa isip ko ang barya. At yun din ang una kong naisip na kunin nang magkulang ako ng pamasahe. Pero
Ang nakapagtataka, nang makuha ko na ang barya, parang naging ordinaryong pera na lang po to. Inisip ko na guni-guni ko lang ang lahat, kaya ibinayad ko na lang po sa driver ng jeep. Naging ordinaryo na lang na barya. Dahil na mga sandaling yun, nalipat na sa'yo ang sumpa. Ang sinulid na gumapos sa braso mo ay hindi talaga sinulid. Yan ay mahiwagang buhok ng isang aswang. Ang buhok niya ang sumisip-sip ng dugo ng biktima. Pero ginawa na po namin ang lahat para maputol. Pero ayaw po talaga. Hindi yan basta mapuputol. Kailangan nating talunin ng aswang. Paano po? Saan natin makikita ang halimaw na yun? Sa bahay po siguro ni Sir Dennis. Di ba po doon nagsimula ang lahat? Tsaka natatandaan mo ba ate, noong doon tayo natulog, nagpakita ang halimaw sa'yo. Ibig sabihin, doon siya nakatira. Matalino ang batang ito. Nag-iisip siya. Pero wala nang aswang sa bahay na yun ngayon. Po? Nasa na po kaya siya? Mula nang gumapo sa iyo ang buhok niya, kasama mo na siya kahit saan ka magpunta. Pero makapangyarihan siya. Hindi ito basta-basta nakikita. Hindi ordinaryong mata ang makakahuli sa kanya. Ano po ang gagawin natin? Kailangan nating magsagawa ng ritual para palabasin siya. Dahil makapangyarihan ng halimaw na kanilang kakaharapin, nagpasang matandang lalaki na sa gubat sila magsagawa ng pagriritual. Sa gubat na yun, may lugar doon kung saan nagsasagawa ng pagdarasal ang bawat albularyo sa kanilang angkan para palakasin ang kapangyarihan nila. Ang kauna-unahang albularyo sa angkan ng matanda ang siyang nakadiskubre sa lugar na yun. Dahil doon nakasentrong bilog na buwan kapag hating gabi. Malakas ang mga halimaw sa ganong oras. Pero ang kalakasan na yun, ang kanila ring kahinaan at siyang magpapatalo sa kanila. Nilakbay nila ang pusod ng gubat. Dala ang mga kagamitan sa pagkipaglaban na mula pa sa ninuno ni Tata Myong. Pagdating doon, agad napansin ni Sanya ang 3 malalaking puno na diretso ang katawan at ang mga sanga ay nasa tuktok. Kakaibang balat ng mga puno dahil may mga nakaukit na simbolo roon. Patatsulok ang pwesto ng mga puno na tila ba sinadya dahil sa saktong sukat ng bawat agwat nila sa isa't isa. Meron ding itim na lubid na nakatali sa katawan ng 3 puno na nagkokonekta sa bawat isa. Huminto sila sa paglalakad at nagsagawa muna ng pagdarasal si Tata Myong. Pagkatapos ay pinahira niya ng langis sa mga kasama sa kanilang noo, dibdib at sa likod ng braso ng pakrus. Saka sila tumawid sa kabila ng lubid at pumasok sa loob ng tatsulok na espasyo. Pagtungtong pa lang ni Sanya sa loob, ay sinalubong na siya ng malamig na hangin na nagpatindig sa kanyang balahibo. May kung anong malamig na hininga rin ang umihip sa kanyang batok, dahilan para kilabutan siya ng gusto. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ramdam niyang may matang nakamasid. Maya-maya'y napatakip siya ng tenga at napasigaw matapos marinig ang matinis na boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Galit ang nilalang. Nagpakita ito sa kanyang isip. Namumula ang mga mata. May matutulis na mga pangil at kuko. At may mahabang buhok na tila may buhay na gumagalaw sa hangin. Pulang-pula ang mga hibla ng buhok nito na para bang dinadaluyan ng dugong nagmumula sa kanya. Ate! Magpakatatag ka, Sanya. Alam kong gagawin niya ang lahat para matalo ka. Lahat ng takot ay padadala niya sa'yo. Wala siyang ibang hangad kundi ang patayin ka. Ubusin ang dugo mo sa katawan at kapag namatay ka, lilipat lang siya sa bagong biktima. Kailangan natin siyang matalo para hindi na muling makapambiktima pa ng iba. Ate, ayos ka po ba? Oo, Argus. Ayos lang si ate. Dapat hindi ka na sumama dito.
Delikado to para sa'yo. Ayoko po. Hindi kita iiwan. Matapang naman ako, ate. Lalabanan ko ang halimaw na yun. Nakita mo to? Nagdala talaga ako ng gunting. Kulay gold pa. Gugupitin ko talaga ang buhok niya ngayon. Humanda siya sa akin. Ikaw talaga. Nakuha mo pang magpatawa. Doon ka lang pumesto, ha? Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo, ha? Opo. Kahit na ano ang mangyari, huwag kayong lalabas sa lubid. Nasa labas ng lubid ang kalaban. Naghihintay lang siya na tumawid tayo roon. Saka siya sasalakay. Opo, nararamdaman ko siyang nakamasid lang. Pero mas nararamdaman ko na ang pagsipsip niya ng dugo sa akin. Parang gusto niyang ubusin na ngayon ang dugo ko. Tingnan niyo ang hibla ng buhok niyang nakatali sa braso ko. Hindi na mukhang sinulid na kulay pula. Gumagalaw na to. Lumitaw na ang tunay na anyo. Isang hibla ng buhok na kulay pula. At kitang-kita ko ang pagdaloy ng dugo ko na parang may humihigop na. Mula nang pumasok tayo sa loob ng triangulong ito, ipinakita na niya ang tunay niyang anyo. Alam kong nagpakita na rin siya sa'yo sa pamamagitan ng isip, hindi ba? Opo, kitang-kita ko ang nakakatakot niyang itsura. Habang hinihintay natin ang buwan na mapunta sa sentro ng langit, magsasagawa na ako ng ritual para sa paghahanda sa kanyang paglitaw. Magpapakita ho ba siya talaga, Tata Miyong? Mapipilitan siyang magpakita, lalo na kapag nararamdaman niyang unti-unti na siyang nawawala ng koneksyon sa'yo. Paano po mangyayari yun? Ang ritual na gagawin ko ay ang pagputol ng koneksyon niya sa'yo. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Hindi ako makikipaglaban dito, kundi ikaw, ang katawan mo. Mula sa dalang malaking bag ng matanda, ay inilabas niya ang isang malaking puting tela na hugis at sulok. Sa gitna ng tela ay may nakaguhit na isang malaking mata. Inutusan ni Tata Myong si Sanya na maupo sa nakaguhit na mata. Matapos niya itong ilapag sa lupa, ay sinabihan ng dalaga na kahit na anong mangyari, ay huwag siyang aalis doon. Nakaluhod naman ang matanda sa likuran ni Sanya at nagsimula ng umusal ng dasal. Ang dalawa namang anak na matanda ay nagsaboy ng asin sa paligid bilang pangontra sa aswang. Inihanda rin nila ang ilang galon na puno ng tubig na may katas ng kalamansi at dinikdik na bawang. Pagkatapos ay mahigpit nilang hinawakan ng latigo na gawa sa buntot ng pagi at naging alerto sa paglitaw ng aswang. Habang nagsasagawa ng ritual ng matanda, ramdam na ramdam ni Sanya ang galit ng aswang sa pamamagitan ng marahas na paghigop sa kanya ng dugo. Napapasigaw ang dalaga dahil sa pagkakataong yun ay nakakaramdam na siya ng sakit na para bang hinihiwa ng kutsilyo ang kanyang palapulsuhan. Maya-maya ay malakas na pagtawa ng halimaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hala, nakakatakot naman. Argus, huwag kang lalayo. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa pwesto mo, ha? Opo, ate. Dito lang po ako sa tabi ni Kuya. Nandiyan na siya. Unti-unti na siyang nagpapakita. Lumalakas na ang hangin. Kiniginaw ako. Nakikita niyo ba siya? Nasa harapan ko siya. Nakalutang sa hangin. Sumasayaw sa hangin ang mahaba niyang buhok. Pulang-pula. Parang mga ahas na buhay. Huwag kang aalis sa kinauupuan mo kahit na anong mangyari. Hayaan mo lang siya. Hindi siya makakapasok dito sa loob. Dahil kung gagawin niya yon ay matutusta siya. Tulong! Gumapos pa ako ang buhok niya. Kinihila niya ako. Adel, Mochi, sabuyan niyo ng asin ng aswang. Ate, huwag kang sasama sa kanya.
Huwag kang lalapit dito, Argus! Gugupitin kong buhok na yan! Diyan ka lang, bata. Huwag kang lalapit sa aswang. Hindi makakatulong ang dala mong gunting sa kanya. Pero hinatak na po niya ang ate ko. Bibitiwan niya rin ang ate mo. Hindi makakatagal ang aswang sa loob ng trianggulo. Bumitiw na siya! Inalis na niya ang buhok niya sa paa ko! Bumitiw lang siya, pero lalo siyang lumapit. Kailangan niyang ipakita ng buo ang kanyang sarili para matalo natin siya. Ano po ang balak niyong gawin, Tata Mayong? Ang palitawin siya ng sabilitan. Isuot mo itong rosaryo sa kanang braso mo. Sige po. Nang maisuot ni Sanya ang rosaryo, muling umalingaw-ngaw ang atungal ng aswang na parabang nahihirapan ito. Nagliwanag ang hibla ng buhok na nakagapo sa braso ni Sanya at nahahawakan na ito ng dalaga. Napasigaw si Sanya dahil ramdam niya ang pag-init ng buhok na parabang meron itong apoy na sumusunog sa kanyang balat. Sinundan nila ng tingin ang hibla ng buhok na unti-unti nang lumitaw hanggang sa makita na nila ang kabuuan ng aswang. Nasa harapan ito ni Sanya. Lumulutang sa hangin. Pistula itong isang malaking kumpul ng buhok na nagliliyab sa pagkapula. Bawat dulo ng hiblay nagtatalsikan ng dugo sa tuwing gumagalaw. Patuloy sa pag-atungal ang aswang dahil nasasaktan sa rosaryong isinuot ni Sanya. Pero kahit anong pilit ng dalaga na alisin ang nakagapos na hibla ng buhok sa braso niya, ay hindi pa rin niya ito matanggal. Lumapit naman si Argus sa kanyang kapatid at sinubukan niyang gupitin ang buhok gamit ang dalang gunting. Muling umatungal ang aswang at sa isang iglap ay gumalaw ang buhok nito papunta sa bata at marahas na isinalya si Argus. Dahilan para tumilapon siya sa labas ng trianggulo. Argus! Ate! Adel, Mochi, kunin niyo ang bata. Huwag niyong hayaan na makuha ng aswang. Hindi! Pinuluputan ng buhok si Argus! Ang kapatid ko! Tulungan niyo siya! Itiwan mo ko! Ate, tulong! Akala niyo ba matatalo niyo ako ng ganun-ganun lang? Hindi niyo mababawi sa akin ang pagkain ko. Sa akin siya! Ako ang nakakita sa kanya. Bakit ba kayo nakikialam? Pakawalan mo ang kapatid ko! Parang awa mo na! Huwag mo siyang sasaktan! Nagpakita ka na rin sa wakas. Natutuwa akong makakita ng isang hamok. Marami akong katanungan pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang lubayan mo ang dalagang ito. Hindi mo siya pwedeng gawing pagkain lang. Huwag mo kong utusan, tanda! Hindi ikaw ang masusunod dito kundi ako. Hawak ko ang batang to. Wala nang silbi sa akin ang babaeng yan. Pwede ko na siyang pakawalan. Dahil ang batang to, sa kanya na ako kukuha ng dugo! Wag! Pakiusap! Wag ang kapatid ko! Wag si Argus! Ako na lang. Pahig akong ipagpatuloy mo ang pagsipsip sa dugo ko. Kahit ikamatay ko pa. Wag lang ang kapatid ko. Parang awa mo na. Pero sa itsura mo, mukhang hindi ka natatagal. Kailangan ko na rin kumuha ng bagong pagkain. Hindi na kita kailangan. Ang batang to, siya na ang pagkain ko ngayon. Hindi! Yan ay kung kaya mong gawin. Anong ginagawa mo sa buhok ko, tanda? Bitiwan mo yan! Humasok ka dito sa loob ng trianggulo. Dito tayo magtos. Wag! Wag mo akong hilahin dyan! Bitiwan mo ako! Nakipagtagisan ng lakas si Tatamyong sa aswang. Tinulungan rin siya ng kanyang mga anak na hatakin papasok sa loob ng espasyo ang halimaw. Nang magawa nila itong hatakin, umatungal ang aswang na parabang nasasaktan sa apoy. Naging magulo ang galaw ng mga buhok nito at para siyang nakukuryente. Naglayuan naman sila at lumabas sa kabila ng lubid. Hinatak ni Adel si Sanya palabas dahil hindi ganong makalakad sa panghihina ng katawan. At mula sa kanilang pwesto ay pinagmasdan nila ang aswang na nagwawala habang umaatungal.
Pilit itong lumilipad. Pero may kung anong enerhiya ang telang puti at hinahatak siyang pababa sa lupa. Sa bawat lapat ng paa ng aswang sa tela ay para siyang sinisilaban. Nalalapnos ang balat nito at umuusok pa. Dali-dali namang tinakbo ni Mochi si Argus para tulungan ang bata matapos mabitiwan ng aswang. Ano po ang nangyayari sa aswang, Tata Miyong? Nakikipaglaban siya sa enerhiyang bumabalot sa loob ng triangulo na yan. Ang 3 puno at ang lubid na kumukonekta sa bawat isa ay may orasyon. Nagiging pananggalang ito para maproteksyonan ang tao mula sa mga masasamang nilalang. Pero sa oras na makapasok sa loob ang halimaw, nagiging sandata ito para matalo sila. Kaya pala, ayaw niyang pumasok sa loob at pilit niya akong hinahatak palabas. Sandali. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ang buhok niya gumapos sa braso ko. Hinihila niya ako palapit sa kanya. Tulungan niyo ako! Kumapit ka sa kamay ko. Adel, hagupitin niyo ng latigo ang aswang. Madali kayo. Sabuyan niyo rin ang tubig na nasa galon. May kalamansi at bawang ang mga yon. Sa tingin niyo ba matatalo niyo ako ng ganun-ganun lang? Hindi ako papayag. Ibigay niyo sa akin ang babaeng yan! Hindi mo siya makukuha! Nagsambit ng orasyon ng matanda habang nakikipaglaban naman sa aswang ang kanyang mga anak. Gumawa naman ng paraan si Argus para tulungan ang ate niya. Ipinilit pa rin niya ang gunting. Ginamit niya yun sa buhok ng aswang na nakagapos sa braso ng kapatid. Nagulat sila dahil nagugupit na ng ordinaryong gunting ang buhok nito. Pero sa galit ng halimaw, ang bata ang kinuha niya. Mabilis niya itong pinuluputan ng buhok at saka marahas na hinila palapit sa kanya. Argus! Akala ko ba babae handa mong isakripisyo ang sarili mo kapalit ng iyong kapatid? Bakit hindi mo ginawa kanina? Ayan tuloy! Nakuha ko na naman ang bata! Hindi. Huwag si Argus. Hindi na ako lalaban. Kusa na akong pupunta sa'yo. Pakawalan mo lang siya. Hindi! Hindi mo na ako mauuto ngayon! Kung hindi ikaw ang makukuha ko, ang batang to na lang! Siya ang pagmamanahin ko ng sumpang matagal ko ng pinaghihirapang labanan! Anong balak mong gawin sa kanya? Sandali! Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Huwag mong gagawin yan sa bata. Anong gagawin niya kay Argus, Tata Miyong? Hindi ko alam, pero masama ang kutob ko. Hindi pwedeng mangyari ang nasa isip ko. Kailangan gumawa ng paraan. Ang nakatali sa braso ko, unti-unti nang natatanggal. Pero bakit? Dahil iba na ang punteriya niya ngayon. Hindi! Huwag ang kapatid ko! Ikaw na aswang ka! Pakawalan mo ang kapatid ko! Hindi pwede! Nakikita niyo ba ang bilog na buwan? Malapit nang tumapat sa amin. Oras na mangyari yun. Matatapos na rin ang paghihirap ko. Makakalaya na rin ako sa sumpang ito ng aming angkan. Ibig sabihin, ang pamilya niyo ay mga aswang? Kamag-anak ka ba ni Sir Dennis? Si Dennis? Siya ang pinakamabait kong pamangkin. Siya ang nagdadala sa akin ng aking biktima. Bago ikaw, marami pang nauna sa'yo. Namamatay silang lahat ng walang kaalam-alam sa nangyayari. Inaakala nilang lahat, nagkakasakit lang sila dahil sub-sub sa trabaho. Pero iba kayong magkapatid. Nakita niyo ang hibla ng aking buhok na inilagay ko sa braso mo para makasipsip ako ng dugo. Nabuksan ang third eye niyo. Hindi kagaya ng iba na sarado ang ikatlong mata. Hindi nabuksan ang third eye namin. Sadyang bukas talaga to. Ipinasara ko lang noon dahil kung ano-ano na ang nakikita namin ni Argus. Nakalimutan ko na nga na inborn sa amin ang kakayahang ito. Dahil matagal nang hindi kami nakakakita ng mga
nilalang na kagaya mo. Kusa pala itong nagbubukas uli. Akala ko, hindi na yun mangyayari. Kung hindi dahil sa kakayahan mong yan, sana tahimik lang tayo, hindi ba? Tahimik lang ako nakakasipsip ng dugo mo. Hindi sana mapapahamak ang kapatid mo. Pero nangyayari ito dahil ito talaga ang kapalaran yung magkapatid. Kayo ang tatapos sa sumpang nagpapahirap sa akin. Hindi! Tatapusin ka namin! At hindi mo kami mabibiktima! Lalo na ang kapatid ko! Wala ka nang magagawa. Matapang ka ba? Kung oo, halika, pumasok ka rito. Lumapit ka. Iligtas mo ang mahal mong kapatid. Huwag mong gagawin, Sanya. Nililin lang ka lang niya. Pero Tata Myung, si Argus, anong gagawin niya sa kanya? Paano natin siya maililigtas? Ililigtas ko ang kapatid ko. Kahit ikamatay ko pa. Hintayin natin ang pagtapat ng buwan sa sentro ng triangulo. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Ang oras na kalakasan nila ay kanila rin namang kahinaan. Walang masama sa paghihintay. Pero tingnan niyo po! May kung ano siyang ginagawa sa kapatid ko! Naging isang mas malaking kumpol ng buhok ang aswang! Para na siyang malaking bola! At nasa loob niya si Argus! Anong gagawin niya sa kapatid ko? Ate, tulong! Argus! Pinipilit ni Sanya na saklolohan ng kapatid, pero pinipigilan siya ni Tata Myung. Patuloy naman sa pagkipaglaban ng mga anak na matandang albularyo sa aswang, pero tumitilapon sila kapag hinahagupit ng buhok ng halimaw. Dahil pinalibutan ng hamok ang sarili niya ng mahaba niyang buhok, hindi umiepekto ang mga panlaban nila sa aswang. Panay naman ang pagtingala ni Tata Myung sa buwan. Hinihintay niya ang pagtapat nito sa triangulo. Lalo namang binabalot ng takot si Sanya para sa kapatid. Hindi niya makita kung anong ginagawa ng aswang kay Argus. Panay lamang ang sigaw ng bata ng tulong habang natatakot. Nang malapit nang tumapat ang buwan sa kinatatayuan ng aswang, nagsimula ng umusa ng orasyon si Tata Myung, kasabay ng pagsaboy ng asin sa paligid ng telang puti. Ilang sandali pa'y umepekto ng pagriritual ng matanda. Umaatungal ang hamok na parabang nasasaktan na at unti-unting kumakalas ang buhok nito mula sa pagkakakumpol. Maya-maya'y lumantad na ang aswang. Hawak nito si Argus. May ilang hibla ng buhok ang nakasakal sa bata. Inutusan ni Tata Myung ang anak niyang lalaki na hagupitin ang aswang gamit ang buntot pagi. Kada lapat ng latigo sa katawan ng hamok ay umaatungal ito. Pero hindi pa rin binibitiwan ng bata. Nakatuon lamang ang atensyon ng halimaw sa ginagawa nito kay Argus. Nakatapat ang mukha ng aswang sa mukha ni Argus. Nakabuka ng malaki ang bibig nito. Nakalitaw ang matutulis na pangil. Tumutulo ang malalapot nitong laway. May kung anong iniluluwa ang aswang na balak nitong ipalunok sa bata. Hagupitin niyo pa siya. Huwag ninyong tigilan hanggat hindi niya pinakakawala ng bata. Anong ginagawa niya sa kapatid ko? Bitiwan mo siya! Argus! Pilitin mong kumawala sa kanya! Hindi ako makagalaw, ate. Nakakatakot ang mata niya. Ang itsura niya. Nakakatakot. Argus! Alam kong matapang ka. Hindi ba sabi mo, malaki ka na? Matapang ka na? Labanan mo siya! Alam kong kaya mo siyang talunin! Pakiusap! Hindi ka pwedeng mawala sa akin! Ikaw na lang ang meron ako, Argus! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap sa buhay! Huwag mong iiwan si ate! Ate, naniniwala ka ba na ang mga kaibigan kong paru-paro ay naghihimala? Oo na! Naniniwala na ako sa lahat ng sinasabi mo! Basta labanan mo lang ang aswang na yan! Nandyan na sila, ate. Ang mga kaibigan kong
paru-paro. Parating sila. Tutulungan nila ako. Nakikita mo sila? Ang mga paru-paro! Bakit nandito sila? Lumilipad silang paikot sa kanila. Talaga bang kaibigan mo sila, Argus? Hindi yan mga ordinaryong paru-paro. Mga maliliit na diwata ang mga yan. Tinutulungan nila ang kapatid mo. Panayang sigaw ng aswang dahil sa pagkainis sa mga maliliit na diwatang umaaligid sa kanila ni Argus. Pinagalaw niya ang mahabang buhok para hagupitin ng mga paru-paro, pero mabilis silang nakakailaga. Lalong nagliwanag ang mga diwata dahilan para umatungal ang aswang. Nasilaw ito sa liwanag na taglay ng mga lambana. Maya-maya'y nagkumpulan ng mga diwata sa aswang, kaya nabitiwan ito si Argus. Tumakbo naman ang bata palapit kay Sanya, at mula sa kanilang kinatatayuan, pinanood nila habang namamangha kung paanong nilalabanan ng maliliit na mga diwata ang hamok. Unti-unting naputol ang buhok ng aswang at kumalat ang mga ito sa paligid matapos tangayin ng hangin. Nang lumayo sa halimaw ang mga paru-paro, lumantad na sa liwanag ng buwan ang aswang. Napatingala ang hamok habang umaatungal sa sakit. Nag-usal muli ng orasyon si Tatamyong para tapusin ang buhay ng aswang. Dahil wala ng buhok na mapagtataguan ng hamok, hindi na nito maprotektahan ang sarili mula sa mga panlaban sa aswang na inihahagis ng dalawang anak ng albularyo. Hindi nila ito tinigilan hanggang sa tuluyang bumagsak sa puting tela ang halimaw. Nakasentro ang pagbagsak ng katawan ng hamok sa matang nakaguhit sa tela at lalo siyang nilukob ng orasyon na isinagawa ng albularyo. Ang maliwanag na sikat ng buwan na pinanggagalingan ng lakas ng mga aswang ang saring kumitil sa buhay ng hamok. Nang matapos ang lahat, napayakap si Sanya sa kanyang kapatid. Hindi mapaglagyan ang kanyang tuwa dahil nakaligtas silang pareho mula sa aswang. Ate, ang mga kaibigan kong paru-paro, tingnan mo, kumakaway sila sa akin. Naniniwala na ako sa'yo na may hiwaga talaga ang mga bagay na nakikita mo. Pasensya na ha. Nakalimutan ko ang mga mata natin ay hindi kagaya ng ibang mata. Nakikita natin ang hindi nakikita ng iba. Patawarin mo si ate kung hindi kita agad pinaniwalaan ha. Ayos lang po yun. Ako rin naman nung una, hindi po ako makapaniwala. Pero talagang nakakausap ko po sila. Kagaya po ngayon, sabi nila, aalis na raw po sila. Sabi pa nila, hindi raw sila nagtagumpay na alisin ang buhok ng aswang na nakatali sa braso mo. Sinubukan daw nila na hindi mailagay sa iyo ang sumpa ng hamok, pero hindi sila makalapit. Kaya po pala, may dumapo na paru-paro nung kumukuha ka ng barya kasi sinusubukan nilang pigilan ka. Ganun ba? Kaso, matigas ang ulo ng ate mo eh. Kaya napahamak tayo. Ang mga lambana, kaya sila umaaligid sa bahay na yun kasi pilit nilang sinusubukang alisin ang sumpa. Kaso, hindi sapat ang kapangyarihan nila kumpara sa alagad ng dilim na tumagos na sa puso ng hamok. Sa kagustuhan nito makalaya sa sumpa ng kanilang angkan, naghanap na siya ng masasalinan ng mutya ng aswang. Si Argus sana ang balak niyang biktimahin, kaya lang may kaibigan siyang mga lambana. Kawawa rin po siya sa totoo lang. Mukhang hindi naman niya gusto ang sumpa sa kanya eh. Pero paano po kaya siya nagkaganon? Kakausapin ko si Sir Dennis. Sa ngayon, hindi na pwedeng ipatupad ang patakaran niyang bawal ang magtanong. Marami siyang dapat sagutin. Araw ng Sabado, bumalik ang magkapatid sa bahay ng mayamang lalaki. Hindi na nagpatalo si Sanya sa mga patakaran nito. Matatag niyang kinausap ang kanyang amo. Gulat na gulat si Dennis matapos ikwento ni Sanya ang lahat ng kanilang naranasan. Hindi na maitanggi ng lalaki ang lihim ng kanilang angkan na matagal na nilang iniingatan. Kaya na mga oras na yon, sinabi na nito ang lahat ng sagot
sa mga katanungan ng magkapatid. Nagsimula ang lahat ng isumpa ang lolo ng lola ko ng isang mambabarang na matindi ang inggit sa aming angkan. Gumamit siya ng itim na kapangyarihan para gawing aswang na hamok si lolo. Mula noon, itinago siya sa mga tao para ingatan ang lihim niya. Kapag matanda na ang aswang, naghahanap siya ng masasalinan ng binhi para tuluyang makapagpahinga. Nagpasalin-salin ng binhi hanggang kay Auntie Susan. Siya po ang nakilala namin? Oo, at para hindi na siya makapambiktima, naghanap kami ng mabuting mambabarang para matulungan kami na ikulong siya sa bahay na ito. Ginawa niya ang baryang yon, niritualan, kinonekta kay Auntie ang barya. Tapos itinago sa banga. Hanggat hindi nakakalabas ng bahay ang barya na yon, hindi makakalabas si Auntie. Hindi siya makakapambiktima, pero kinuha po ni ate ang barya. Argus! ganun na nga. Kaya nasabik na naman siya makalabas. Pero hindi ko alam na habang nakakulong pala siya, nakagawa siya ng ritual para makapaglagay ng hibla ng buhok sa biktima at maisagawa ang mga bagay na yon. Humihingi ako ng tawad sa kapabayaan ko. Pero alam po ninyo na aswang ang tiyahin niyo, sir. Bakit po kayo tumatanggap ng tagapaglinis dito? Alam naman pala ninyong mapapahamak sila, di ba? Ilan na ang mga napatay niya? Hindi ako nagpasya ng mga bagay na yon, kundi ang mga kapatid niya. Kailangan kasing sumipsip ni Auntie ng dugo. Kasi kung hindi niya magagawa, mas delikado. Kapag gutom siya, lalo siyang magiging halimaw. Habang naghahanap kami ng lunas sa sumpa, tumatanggap kami ng tagalinis sa bahay para kahit paano makahigop siya ng dugo. Ilan linggo lang ang dapat na itatagal nila sa bahay na ito. Tapos magpapalit na kami ng tagalinis. Pero sila mapilit. Ayaw nilang umalis sa trabaho dahil sa malaking sahod. Kaya sila napahamak. Pero bakit po ako? Hinayaan yung tumagal. Wala kayong sinabi na dapat ay ilang linggo lang pala. Dahil na makita ko kayong magkapatid, nakita ko ang takot sa mga mata ni Auntie sa kauna-unahang pagkakataon. Dati sabik siyang makakita ng tao. Pero kayo, kinatakutan niya. Tapos nakikita pa ng kapatid mo mga lambana. Kakaiba, hindi ba? Naisip ko, baka kayo ang sagot para matapos ang lahat ng ito. Natapos na nga po ang lahat. Pero siguro, hindi aabot sa sitwasyong mga nganib ang buhay naming magkapatid kung hindi kayo naglihim. At walang patakaran na bawal ang magtanong. Kung sasagutin ko ba mga tanong niyo kung sakali, maniniwala ba kayo? Makakatulong ba kayo? O baka matakot kayo? Tatakbo at ipagkakalat ang iniingatan naming sikreto. Ay, may punto naman po kayo. Ay, siya nga po pala. Heto po, nagdala ko ng kaunting abo ng tiyahin nyo. Naging abo po kasi siya nung masikatan ng araw. Pasensya na rin po kung napatay namin siya. Huwag kang humingi ng pasensya. Dapat nga magpasalamat ako sa inyo kasi kayo ang tumapos sa sumpa ng aming angkan. Maraming salamat. Ate, paano na yan? Hindi na ba tayo maglilinis dito? Ha? Ano kasi? Hindi ko naman kayo tinatanggal sa trabaho. Pwede pa naman yung ipagpatuloy kung gugustuhin nyo. Wala na namang nakakatakot na aswang sa bahay na ito kaya wala nang panganib. At siya nga pala, bilang ganti ko sa kabutihan yung magkapatid, sasagutin ko na ang pag-aaral yung dalawa hanggang sa makatapos kayo sa kolehiyo. Ho? Ate, nakakapag-aral ka na rin daw, sabi ni Sir. Nakakahiya naman po. Hindi nyo naman po kailangan gawin yun eh. Maliit na bagay lang naman po ang nagawa namin. Hindi yon maliit na bagay. Buhay nyo ang inyong tinaya. Kaya wag na kayong tumanggi. Naku po. Salamat po, sir. Dahil sa kagustuhan ni Sanya na makatapos din ang pag-aaral, tinanggap niya ang alok ng amo. Kaya nang sumunod na pasukan ay bumalik na siya sa pag-aaral. Hindi na siya nagtrabaho sa karinderya ng tiyuhin. At tuwing Sabado at Linggo ay pumupunta silang magkapatid sa malaking bahay para linisin ito.
tuwang-tuwa si Argus sa tuwing bumabalik sila sa bahay na yon. Dahil doon niya nakakalaro ang mga kaibigang paru-paro. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo sa Imperial and Grefaldia family. Kamusta po kayo? Shout out po kina Jenny May, Billy Ray at kay Ray Buendia from Lucy Buendia from Nueva Ecija. Kamusta po? Hi po kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Malu Suklan ng Cuenca, Batangas. Alright, maraming salamat po sa inyo and God bless all of you.